karapatan para gawin yun. Sadyang nakalimot lang ako sa original kong plano. Dala na rin ang kagustuhan kong maging totoong pagmamahalan ang isang simpleng gamitan lang. Mag-ingat na ako sa'yo, pagkat ika'y manilang sa pag-ibig. Sayang daw ako, umibig sa katulad mo, manilang sa riyang mapagsamantala. Sa mundo, di masyahan kung isa lang ang pagsuyo. Luluha ka rin kapag ika'y nakatagpo ng tulad mong manilang sa pag-ibig. Sa sobrang tuwa ko sa lihim na relasyon namin ni Raymond, nakalimutan kong hindi lang pala si Ate Tanya ang balakid sa aming dalawa. Meron silang anak ni Raymond at pihadong mas mahal ni Raymond ang anak niya kaysa sa kung sinong babae. At sa sobrang galit ko sa ginawa sa akin ni Raymond, muntik na akong umamin kay Ate Tanya. Pinigilan ko lang ang sarili ko dahil na rin sa anak nila. Baka kasi hindi maganda ang kahinatnan ng hiwalayan ni Ate Tanya at ni Raymond. Ayokong mawala ng kahit isang magulang ang bata. Baka matulad siya sa akin balang araw. Kaya kahit gigil na gigil akong makaganti, pinalipas ko na lang muna ang lahat. Isa pa, hindi pa ako handang hiwalayan si Raymond. Kapag mas mahaba ang itinagal ng relasyon namin, mas magiging masakit ito para kay Ate Tanya. Total, yun man talaga ang plano ko. Ang sakpan lahat ng mga taong nanakit sa akin. Napakawalang yamang babae ka!
Ano mo ka mo? Nakakita sa amin? Bakit? Bakit ako sinasapulatan? Tanong mo pa talaga? Kung siguro to, Kusing, ulap na nga ka na nabunot ko sa'yo. Maliti ka! Ano ba? Ano bang pinagsasasabi mo? Nagpunta ako rito para bisitahin yung anak mo. Talaga lang, ha? Anak ko ba talaga? O ang asawa ko? Ano bang ingay yan? Natutulog ang bata. Kara, anong ginagawa mo rito? Nakalimutan mo na ba na pamangkin ko ang anak mo? Siyempre, nagpunta ako rito para dalawin siya.